Makahingi na rin tayo ng update mula po dyan sa Cebu. Makakausap po natin si News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, nasan ka eksakto ngayon? Kanina napanood kita nasa airport. Nandiyan ka pa rin ba? Aricel, moving na kami ngayon mula sa airport patungo na sa Northern Cebu. Medyo mahaba-habang biyahe pa ito. Pero inantabayanan kasi natin yung press conference at pagharap sa media ng mga kalihim ng pamahalaan kabilang si DPWH Secretary Vince Dizon, kung saan initially napakababa pa lang doon itong assessment nila pero hindi bababa ng 2 billion pesos, 2 bilyong piso ang nakita nilang initial damages pagdating pa lamang yan sa mga tulay at mga kalsada. Hindi pa kasama dyan yung mga napinsalang paaralan, port, ospital ng pamahalaan. Kaya naman patuloy pa yung ginagawang structural integrity assessment sa mga naturang gusali. Sa katunayan, may mga darating ngayong gabi mula sa Maynila para tumulong na rin na pag-assess ng integridad ng mga naturang gusali, kalsada at patulay. Kahit tataanan ngayon ng mga motorista, ipapacheck pa rin ng DPWH kasi nga gusto nila makasiguro na magkaroon ng in-depth assessment para dito. Magkakaroon din ng mga divers na sisisid nga raw sa ilalim ng tulay para ma-check yung tibay pa ng mga ito. Hindi lamang sa Northern Cebu pero iniutos ng DPWH na gawin ang overall assessment sa buong probinsya ng Cebu para nga masiguro dahil nga natamaan din naman at nakaramdam din ng malakas na pagyanig ang malaking bahagi ng probinsya. Bukod dito, kasama naman sa ibinigay na update ng Department of Tourism, ito very kakaunting numero pa lamang ito. 15 na mga stranded tourists ang naitala sa malaking bahagi ng Northern Cebu. Ayon ito kay Secretary Cristina Frasco, at aabot ng mga affected na mga tourism workers at 80 establishmento, mga hotels, resorts ang talagang napinsala o nag-report na may sira dahil nga sa malakas na pagyanig. Ongoing na rin ngayon ang pagpunta ng Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority o TIEZA, ang mga personnel and people para nga i-assess naman yung mga nasira rin o napinsalang mga simbahan. At ngayon, talaga mas nakafocus ang Department of Tourism sa safety ng mga pasahero at ng mga turista rather, kaya naglabas na rin sila mga travel advisories para rito. So, working overnight na itong ginagawa ng DPWH sa mga napinsalang kalsada. Ang sinasabi ng Secretary Dizon kanina, may mga impossible pa pero nung humarap siya bago mag-alas 5 ng hapon, meron na doon lahat na dadaanan. At least one lane possible. Yung mga nagtaasan, mga natuklap na kalsada, napatag na daw ito kahit papano, kaya nadadaanan na ngayon ng mga motorista. Medyo matraffic lamang kasi nga limited na lamang yung lanes na available sa mga sasakyan. Mon, may plano na ba dun sa mga na-stranded na tourists? I'm sure concerned ang mga kaanak nun. Oo, well-assisted naman daw sila ng Department of Tourism at maganda rin naman kasi na operational itong Mactan Cebu International Airport, awa ng Diyos, kasi nga mahigit 1 oras dito na antala kahapon or kagabi para nga i-check lamang yung mga damages sa naturang paliparan pero wala naman masyado nakitang mga pinsala, kaya back to normal. Dun sa 15 stranded passengers kasi or tourists na sinabi ng Department of Tourism, isa doon ang foreign na nagstay pa rin sa Bogo City at di mo na nagpalipad paalis ng Cebu. So, handled naman daw ng Department of Tourism at talagang binibigyan ng enough na mga tulong itong mga naturang mga na-stranded na turista. Again, nililinaw ng Department of Tourism, maliit na bilang pa doon yung 15. May mga hindi pa doon dumarating sa kanilang report dito sa malaking bahagi ng Cebu. Okay. Pero bumabiyahe ka, Mon, ano yung nakikita mo so far? Mahirap ba yung mga dinadaanan ninyo? May ilaw ba? Paano? So far, maganda pa itong dinadaanan namin. Nasa Mayliloan na kami. Matraffic lang. Sobrang traffic lang ngayon. Pero awa ng Diyos dito sa area ito, medyo nasa malapit kasi ito sa sentro. May kuryente pa at hindi rin kapansin yung mga pinsala. Baka pagpasok na namin doon sa may mga bandang northern side ng Cebu, baka doon na namin makita yung mga bitak-bitak na kalsada na nakita natin sa social media in the past
hours. Okay. Sabi mo nga mo, no, papunta kayong Northern Cebu, no, tsaka yung mga mag-a-assess, no, dediretso ba sa Bogo o ano ba yung agenda? Oo, tama, Chiki. Dediretso sa Bogo City ang marami sa mga mag-a-assess kasi doon talaga yung badly hit ng magnitude 6.9 na lindol. Pero dumadaing din ang mga katabing bayan San Remigio, Yeah. may mga casualties din at may mga damages din. So, kaya nga ang sabi ng DPWH, hindi na enough kahit paano yung mga personnel dito sa Cebu province, kaya nga mag-augment na sila ng ibang mga personnel galing sa mga iba't ibang probinsya, kabilang na yung mga galing sa Maynila ngayong gabi na darating. Ay, teka lang papunta kasi kayo, Mon, sa Bogo. Paano? Sa Bogo. Bogo ba? Bogo. Bogo. Sa Bogo. Bogo. So, paano yung tutuluyan? May mga available ba na hotel para sa mga kagaya nyo, hindi naman kayo taga Cebu? Meron bang matutuluyan after the... Well, Bogo, oo. Yung Bogo City kasi, Maricel, malaki to malaki yung lugar na yan at talagang marami ng mga matutuluyan dyan. Pero walang kuryente ngayon sa malaking bahagi ng Northern Cebu, mga kapatid. Kaya we will check kung may mga nangahas na mag-operate pa rin para at least sa mga tumutulong, sa mga rescuers at sa mga iba't ibang mga tao na galing sa mga iba't ibang probinsya na hindi nga taga Cebu para may matuluyan kahit papaano. Pero yung huling info natin, talagang challenging ang kuryente. At least may signal, pero yung kuryente talaga pahirapan pa hanggang sa ngayon. Pero may parating naman na gensets. I think so. Meron naman daw na mga talagang sila kumbaga round the clock na yung ginagawa nila ngayon na pagtulong at pagpadala. Kaya nga malaking bagay doon sa kanila na hindi nahinto yung operasyon ng pier at ng mga airport para at least madaling makadaong at madaling makapunta dito yung mga kailangan supplies. Lalo't bibisita si Pangulong Bongbong Marcos bukas dito sa Bogo City. Okay. Ako na nga sasagot sana for Mon Yes, nakabook kami kasi nagpadala ako ng reinforcement kay Mon okay, buti naman pala meron. Okay. Na meron Sir siyang... Joey, pabulong nga kung saan yan Sige. Maghahanap ka pa lang ba? De, malaki yung pinabook namin, so pwede ka doon. Okay, so sige. kasi yun nga, pahirapan at saka kuryente is really a problem Oo. pero at least may matutuluyan kasi mabuti nang nandiyan kayo kaysa nasa 3 hours away kayo. Ayun na nga. Diba? So, Yes. yan, okay din yun. So, mag-thank you na tayo kay Mon. Sige, Mga biyahe. Mon. Maraming salamat. Ingat kayo dyan ng team mo, ha? Thanks, Mon. Oo, ngayon umuulan na naman ng malakas ngayon dito sa Cebu province. Grabe, no? So, ingat tayo lahat mga kapatid ng mga nasa Cebu lalo. Thank Ano you, ba yan? Mon. Naulan pa pala. Oo, actually, Salamat, nung Mon. nangyari yung earthquake, umuulan daw talaga Oo, grabe naman. Thank you, Mon.